Good day mga boss at welcome to my channel. Ngayon share ko sa inyo kung paano mag-tap ng wire na hindi na kailangang magpatay ng supply. Tara, simulan na natin. Mga boss, nandito po tayo ngayon sa Maya-Maya na Sugbo, Batangas. Meron po kasing bahay sa taas na kailangan po nating supplyan. Meron daw po kasing linya dito ng kuryente na papunta sa poste. Yun po ang hahanapin natin para pagtapan ng wire. Marami na pong kabahayan ang nakatap sa linya ng kuryente dito. Kaya hindi na po natin mapapatay yung supply ng kuryente. Mga boss, hanapin po muna natin yung poste ng kuryente. Let's go! Mga boss, kung napapansin nyo po, ang mga wiring po dito ay naka-aerial o exposed wiring. Okay lang po ito, basta hindi lang po masugatan. Mga boss, yun po yung ating transformer, kilowatt ammeter at circuit breaker. Ang linya po ng kuryente nito ay dumiretso sa kabilang poste. Mga boss, medyo malayo po yung pagkukuhaan po natin ng supply. Mga boss, nakita na po natin yung poste ng kuryente. Kailanganin na lamang po natin umakyat dyan sa masukal na bundok. Mga boss, pasukin up natin. Pero mag-ingat po tayo, baka may makasalubong po tayong ahas. Mga boss, ito na po yung poste ng kuryente na pagtatapan po natin. Mga boss, ito po ay isang number 8 TW wire. At wala rin po siyang tape. Ang itatap po natin ay isang 5.5mm na royal cord. Kanina po ay nakuha na rin po natin ito ng bultahe. Mga boss, itap na po natin yung wire. Isa-isain lamang po natin para maiwasan po ang short circuit. Mga boss, habaan po natin yung splicing para hindi po siya mag-loose. Mga boss, tipan po muna natin bago po tayo mag-proceed sa kabilang wire. Itap na po natin yung isa pang wire. Mga boss, okay na po. Puntahan na po natin yung bahay sa taas. Galing po sa baba, dito po natin pinadaan yung roller cord.
hanggang makarating po sa MTS ng electrical room. Mga boss, ito po ang MTS ng bahay. Masyado po siyang malaki para sa 5.5 mm squared na wire. Kaya naglagay po tayo ng receiving panel or circuit breaker. Mga boss, 30 amperes na po ito. Tamang-tama lang po sa wire 2 natin. Ito po ang magsisilbing protection natin in case na magkaroon po ng short circuit. Mga boss, kuha na po natin ang voltahe. Mga boss, gagamitin lamang po ito ang temporary supply ng ilaw. Temporary lamang po ito, hanggat hindi pa po natatapos ang renovation. Mga boss, kuhaan din po natin ang perahe. Mga boss, kung nagustuhan niyo po aking video, huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, share and subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para lagi mag-update sa aking mga bagong video. Mga boss, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po. Boss, if you learned something on my video, make sure to like, share, and subscribe to my channel. See you on my next vlog. Thank you. Thanks for watching.